Bulacan, wakasan ng baha, korupsyon at reklamasyon. O ito naman nanggaling na sa mga kongresista. Kanya-kanya lang ito. Wala ditong say ang LGU. Ang sinasabi ni Pangulong Marcos na dapat daw po may say ang mga LGUs kasi nga sila po ang tatanggap dapat ng proyekto from the national government, right? Ang sabi ni Yusek Claire, nangangahulugan yung say ng LGU nagsisimula sa planning pa lang ng budget, with all due respect. Doon pa lang sa NEP, may say na yung LGU sa pamamagitan ng RDCs. Ito ang dapat yung maunawaan, ito ang dapat yung maintindihan sa nakikinig sa atin ng ating mga kababayan. Yung budget po mga kapatid, mas makakatipid tayo kung yung pong pera, nalalaman natin kung gaano kalalaki ang hawak ng LGUs, gaano kalalaki ang gustong ibigay ng national government. Kasi nga, sa dami ng perang inilalaan, saan ka naman nakakita? Hagonoy lang, for the past 4 years halos, 5.4 billion. Isang bayan na, with all due respect po, maliit ang populasyon, bagamat binabaha lagi, pero ganun kalaki po ang perang inilaan na sa kanila, 5.4 billion, just for Hagonoy alone. Pero, hindi po ba? Oo. Yun po ating pinupunto, pero ano ho pa tayo dito? Kahit magangangawa tayo dito, kung talaga yung ganun ang kanilang agenda, wala ho mangyayari until and unless may tatayo at pakikinggan naman sana in both houses. Dito po sa isyong ito. Kasi kung walang RDC ito, pareho lang ito. Nung nakagawian po natin, nagpahinga lang sila ng kaunti, pero hindi ho naman nabawasan ang kanila pong pagiging sakim sa pera ng bayan. With all due respect, sana nga po lahat ng lalawigan po ganito, no? Na may panawagan po ng ganito. Basahin mo nga girl, taga Bulacan ka kasi. Kilos Bulacan, wakasan ng baha, korupsyon at reklamasyon. Ito po'y Okay. mangyayari sa August 31. Ang assembly point daw po ay sa Malolos Digital Amphitheater, papunta raw po ng Kapitolyo ng Bulacan. Wakasan ng baha, korupsyon, and reklamasyon daw ho na nangyayari sa kanila pong lalawigan. Kilos Bulacan. Alam niyo ho, napakainam nito People empowerment ito, mukha pong pagod na kayo, sawa na ba kayo sa mga ipinapangako po ng inyong mga politiko dyan? Kayo ho ba'y talagang lunod na dito po sa usapin po ng pagwawaldas sa pera ninyo? Ano po, at yung pong pagiging taksil sa mga sinumpaan nila na kanilang gagawin nung pong sila nangangampanya pa. Ganyan na ho ba kayo ngayon? Kaya nyo ito gagawin? Hindi po namin alam kung sino po mga nasa likod nito Pero sa akin lang pong pagbabasa nga, sabi ko, bukang nagigising na ang mga taga Bulacan sa kanila pong kinasadlakan. Pero may tanong lang po ang inyong lingkod, kami po sa aming pong programa. Kung nais po ninyong wakasan ng baha, nais po ninyong wakasan ng korupsyon, sa mga organizers po nito, sa ilang po mga lalawigan din na maari pong gantong kanilang gagawin para ipahiwatig po ang kanila pong sa mga taga-Benguet, kailan kayo kikilos? Diyan po sa inyo. Nakatakot-takot po ang mga proyekto pero walang kapararakan at napakarami pong mga pagguhong nangyari. Ang tanong namin po ng dito sa inyo pong gagawin na ito. Ano po ang hawak niyong sandata dito? Ano po? Ang pinakamainam po sa mga taga-Bulacan, ano ang hawak niyo pong katunayan, ebidensya? Una, with all due respect, dapat po bit-bit ninyo ang bawat pahina ng General Appropriations Act. Dahil doon nakalagay ang lahat ng proyekto para po sa pagbabaha dyan sa Bulacan. Ang dami pong mga kung ano-anong pangalan doon. Dapat numero 1 po, alam nyo ang bawat lugar kung saan may proyekto ang DPWH at sino ang proponent niyan. Nang sa ganun po, meron kayong ipapangalandakan sa mga opisyal ninyo, hindi lang sa inyo pong gobernador, kung hindi sa lahat ng congressman ninyo at maging ng inyo pong senador. Yan po ang dapat na unang-unang sandata ninyo. Dala nyo ang mga pahina ng GAA sa nagdaang 4 na taon man lamang o maging 5 taon. At doon po, makikwenta ninyo kung gaano nakalaking salapi ang inilaan sa inyo pero wala kayong naramdaman. Yan po ang unang-una nga na sandata po na dapat hawak po ninyo. Nasa ganun po, pag nangangatwiran sa inyo, yung congressman ninyo, hello congressman, sino ang may gawa nito sa budget? Pangalawa, tutuloy ko ba to? Pangalawa. Dala na, ito na, nagpiprint na sila. Ipiprint nila yan, yung GAA na sinasabi mo. Kung nahihirapan po kayo, meron po kaming mga itinampok na episode kung saan nandun po yung detalye ng bawat pahina. Yung kompetasyon po na 41 billion, nandun doon po yan. Hindi pa kasama doon Yung sipag, hindi pa po. Hindi pa kasama doon. Ang laki po ng naibigay sa inyong pera. Pangalawa, puntahan nyo ang testimonya nito pong si Bryce Hernandez at si Henry Alcantara at nito pong si Bernardo. Kunin nyo kopya ng affidavit.
Doon sa affidavit, nandoon yung mga pangalan ng mga politiko na taga sa inyo dyan na sangkot sa kontrobersya ito. Hindi pa ho sila lusot. As a matter of fact, natigil lang yung investigasyon. Tinigil lang pansamantala. True. True. Hindi ba? Dalhin nyo yun. Kasi yun, credible yun. Bakit credible? Hindi na may pwesto yun kung hindi dahil sa kanila. Yung mga taong yan. Bakit sila nagsasabi nito ngayon? Kasi nga po, gusto nila maging state witness. Hindi sila makapagsisinungaling. So may basihan. At etong pinaka-importante. Kayo po'y tutungo diyan kasi gusto po ninyo ng pagbabago. I'm sure. Wakasan na daw po eh. Wakasan ng baha, wakasan ng korupsyon. So definitely, gusto niyo ng pagbabago. Di po ba? Yes, Your Honor. Kung gusto niyo ng pagbabago, tapos ang inyong ihahalal, sila-sila pa rin, anong inaasahan nyo? If you want change, but you elect the same people over and over again, ano ang tawag sa inyo? Kung gusto mo ng pagbabago, pero yun at yun, sila-sila pa rin ang inyong ibinoboto, paano ka makakaasa ng pagbabago? So kung ang inyo pong iboboto pa rin ay yung pong mga sangkot sa flood control scandal sa pagiging gobernador, kung ang inyong iboboto pa rin ay yung gobernador na gusto maging congressman ngayon, o kaya ang congressman ninyo na re-electionista, sila pa rin ang iboboto nyo, and you want change, Anong tawag sa inyo? hindi po ba? So kung gusto ho ninyo ng pagbabago, maghanap kayo ng iba. Ito po ang maganda pagkakataon for you to look for different set of leaders sa bawat bayan, sa bawat distrito. Ayun na po maghanap, hindi ng mga nakaupong politiko, hindi yung mga kamag-anak ng politiko, kayo ang mag-discover dahil naniniwala ako na ang bayan po ni Blas Ople ay pinamumugaran hindi ng mga kawatan kung hindi ng mga taong may totoong damdamin na maglingkod sa bayan. Mga kapatid, di ba panahon na to search for new leaders? Meron at meron dyan. Kailangan lang po ng suporta ho talaga ng taong bayan. Nang sa ganun po, kapag siya ay nagpunta sa harapan ng mga mamamayan, hindi tatanungin na may pera ka ba? Hindi ka hindi po. Pakinggan kung ano ang kanya maiaalok. Dahil naniniwala ako na panahon na sa gantong uri po ng ating pong paghahanap sa mga leader ng bayan. Huwag na ho tayong umasa sa mga nandidiyan na. With all due respect, hindi naman lahat. Merong mga nandidiyan po, pero hindi nila kinakaya. Kailangan nila ng katuwang. So sa ating pong pagpili ng mga iahalal sa Bulacan, you start with your own barangays and municipalities and cities. Maghanap kayo ng iba pong uri ng mga leader. Iba naman. If you want change, iba naman. Panahon na para maghanap tayo ng mga bagong leader ng bawat bayan, lungsod at mga lalawigan.